dito, and I hope General Morales is also here, magkakaroon lang po ako ng maliit na presentasyon. Alam niyo ho yung pinag-uusapan na mafia, at para sa guidance na rin ng mga kasama natin sa komite, makikita niyo po ito sa inyo na ring mga ginawang pag-aaral ng COA at dun sa mga pulisiya na nanggaling sa PhilHealth. Nakakalungkot pong isipin na patuloy taon-taon, magmula 2013 hanggang sa ngayon, bilyon-bilyong piso ang nawawala. At nakikita po ito ng inyong mga opisyalis. Kaya po kung sinabing mafia to, dahil mamaya papaliwanag ko rin yung relasyon ng bawat ospital at doon po sa nangyayaring pagpondo magmula sa ating PhilHealth. If I may request mabilis lang po to, pero ito po yung mga official na dokumento galing sa Commission on Audit. Next slide. 2013, ang sinabi po sa inyo, kasi tandaan po natin, ang COA reports ninyo or ang COA findings ninyo, random check po yan eh. 3,500 a day ang inyong pinoproseso, kaya talagang napakarami at hindi kakayanin na COA na i-check ang lahat ng dokumento sa ilalim ng PhilHealth. Anong sabi po sa inyo 2013? The validity of benefit payments amounting to 721 million in 9 PhilHealth regional offices could not be ascertained due to the absence of billing statements from healthcare providers. Next slide. Post-audit of the benefit claims of 9 PhilHealth regional offices, particularly on case rates and no balance billing, revealed that claims totaling 729 million were processed, pinroseso at binayaran ng PhilHealth kahit walang statement of account, kahit walang billing. Ito po yung 2013. The actual amount of benefit payments granted to member, patients, and dependents. Next slide. Itong po ang mga lugar na chinek nila. Region 1, 3, 9, 10, 12, 13, arm and car. 729 million. Next slide, please. Sabi po ng 2013 pa rin, our audit of benefit claims filed by healthcare providers, either doctor hospital, by PhilHealth under the new PhilHealth case rate system, showed that the healthcare providers were reimbursed the maximum allowable amount of case rates. At lumalabas po dito yung 46,164,000. Mas mababa ang lumalabas na billing kaysa doon po sa mismong binayaran ng PhilHealth. So noong 2014, ano po yung naging problema natin? Next slide please. Ang binayaran ninyo na claimants, number 1 po dyan, pneumonia na. Pneumonia 1, 495,000. Acute gastroenteritis, 337,000. Newborn care package, 299,000. Ito po, galing daman po sa inyo. So noon pa lang, nakikita nyo na ang pneumonia, tumataas na at 495,000. Next slide. Ito po yung mga surgical case rates ninyo. Ano pong pinakamataas dyan? 929,000 cases, dialysis. Next slide, please. Noong 2014, chinek po ng COA. Ito po yung COA reports po to, no? Region 6, ang sinabi niya, ni-reimburse ninyo ng full amount ang case rates. Region 1, yun din po ang sinabi niya. 1.691 million in 178 audited benefit claim samples could not be validated dahil hindi po ninyo pinapasubmit ng statement of accounts. Region 9, guidelines for the filing and reimbursement of case rates claim lack the necessary documentation and internal control. So ito po yung 2014. Ano po nangyari in 2014? Next slide please. Ito po yung cataract scandal. Magugulat po kayo noong 2014, 700 million sa NCR pa lang ang ginastos ng PhilHealth sa katarata. So ang ibig sabihin, no, pag nakita niyo may ganitong problema, tumataas ang bayad,
makikita ka agad ng finance kung anong nangyayari. Dahil ang mga regional offices, nagsasubmit sa finance central office kung anong dapat bayaran. Next slide. Noong 2014 po, pang-apat sa pinakamataas ang Katarata. Ang binayaran po ninyo dyan ay 3.7 billion. At hanggang sa ang PhilHealth case rate po, case rate din po yan, 16,000 bawat mata. Yung 16,000, isang mata lang po yan. Pagka nagpa-katarata ka, nagpatanggal ka ng dalawang mata, 32,000. Ang sabi ng investigasyon ng panahon na yan, ang binibigay doon sa nagpapadala, 2,000 ang kanyang balato. At doon sa eye center naman, binibigyan siya ng 6,300. Next slide. So ito po yung 2014 nyo, lumabas na yung cataract removal at 2 billion pesos lumabas to 2014, dialysis pa rin ninyo at 4,000. Kung titingnan nyo po yung dialysis ninyo, yung po yung nasa presyo nyo pa ata yan ng 4,500 ang case rate na ibinaba ninyo sa 2,500 nitong kailan lamang na 2016. Next slide. Eto na ho, 2014, nag 7.6 billion na kayo sa pneumonia. Yan po ang nauunan yung kaso. Yung gastroenteritis, yung UTI, 1.5 billion at gastroenteritis ay 1.3 billion. Okay. Next slide, please. 2015, again, sabi ng COA, report niya to, ang chinek naman niya, NCR at Rizal. Ang sinabi niya, doon sa katarata ninyo, ay hindi nagkakaroon ng prior review. So ito yung review ng 2014, lumabas ng 2015. Pagkatapos, ang sinasabi niya dito, na maraming reimbursement not supported with complete documentation. At ito'y maaaring pumasok sa disallowance. 2015 ulit, next slide. Yung pong 93% or 26 na in-interview tungkol dito sa Catarata operations. Ang sinasabi, mahaba yung kanilang paghihintay, hindi maganda yung nangyari sa kanila, at merong recruitment scheme. Ito yung recruitment scheme noong araw na binatikos na rin noong 2014. So pasok po tayo, 2015, report nyo po ito. Next slide. Umakyat na po ang ating community-acquired pneumonia at 9.7 billion pesos. Acute gastroenteritis, 2.1 billion. Urinary tract infection, 2.1 billion. Next slide. Pagdating po sa mga procedure, ang pinakamalaking binayaran ay dialysis, pero pansinin niyo ho, nag-6 na bilyong kaagad. Ang laki ng itinulon ng dialysis. Dahil siguro, nakita na nila yung kalakihan ng pagbibigay ng bayad tungkol dito, pero tingnan po natin. Next slide. 2016, NCR, 435 claims amounting to 47 million out of 518 claims, or 84% ang walang statement of accounts or billing. Binabayaran kaagad ng PhilHealth nang hindi pa nagkakaroon ng billing ang mga ospital. Magmula po yung 2013, ganyan parating observation sa inyo ng COA. Doon po sa ZAY Benefit Package, may package po na ZAY Benefit, sinabi niya nag-overpayment ng 7.36 million due to full reimbursements doon sa ZAY Benefit Package. Next slide, please. Eto ho. Doon sa case rate, lumalabas, particular sa Region 1, ang actual charges, 1 billion. Ang binayaran, 1.4 billion. Sa Region 8, ang actual case rate nyo, 9.5 million. Ang binayaran, 15 million.
So nag-excess amount na naman ng 5 million. Dalawang region lang po yan at ang tinest ng yan ay almost all 53 cases lang po yan. 5 milyon kaagad ang nakita na sumusobra na bayad. Makikita rin po dyan, 18 claims, 3.83 million ang overpayment. 2016, ito po yung mga community-acquired pneumonia, totaling 13.212 million, lack the necessary documentation. Thus, the validity and propriety of the disbursements could not be ascertained. Andiyan po yung mga ospital. 13 million po to. Ang cases lang na to is 868 cases. Pneumonia, lahat. COA report 2016. Next slide. Sinabi po dito, yung hospital charges niyo, additional expenses benefit payments, 5.8485 million. Actual benefit claim, 15 million. Ang sinample po nila, 1,375. Ang dapat lang pong bayaran ay 9,570,000. So the additional unnecessary expense paid by PhilHealth is 5.484 million. Yan po yan. Please, next slide. Yan yung pinapakita niya. So ang kaso nito is, next slide please, 1,375 cases. Nireview ng COA, 5.4 million kagas ang excess ninyo na binayaran. Ilan po ang kaso natin? Sa isang araw, 3,500 cases po tayo. So wala pong isang araw, 5 milyon na lumabas na pondong hindi dapat binayaran. Next slide please. Ang pneumonia nyo, binayaran ninyo is 9.4 billion in 2016, gastroenteritis 2.13 billion, UTI 1.8 billion. Next slide. Ang hemodialysis ninyo, nagdoble na ho. Naging 1.5 million claims na ho from 800,000. At ang binayaran ninyo ay 8 bilyong piso. Next slide please. 2017, NCR po at saka Rizal. Ang lumalabas na naman po sa SAY benefit package ay nagkaroon kayo nung dun sa 2016 sample ng 15 million bayaran, 84 sample benefit, may 0.5, 26 million na sobrang bayad. Next slide please. Ito po yung all case rates. Overpayment 2.7 million pesos. NCR, Region 1 at Region 2. Next slide please. Sinabi po dyan muli ng COA, we reiterated our previous year audit recommendation that manage revisit the guidelines on the all case rate payment system and implement a uniform policy application on the reimbursement of the all case rate claims, which is equally beneficial to the PhilHealth member patients and the healthcare providers in order to efficiently and effectively achieve its objective of providing its members the most advantageous financial risk protection through consistent and fixed benefit package. Ito po yung ZAY benefit package ninyo na ginawa noong 2017. Yan po yung inyong binabayaran. Pinakamalaki po dyan, well, iba-iba po to. Ang ZAY benefit ay special package ng mga may sakit. Next slide. In 2017, ang pneumonia nyo po ay umabot na ng 10 billion pesos. Pero ang cases nung binayaran ay 700,000 ang binayaran ninyong kaso. Pero ang lumalabas po sa Department of Health ng panahong yan ay 454,000 lang ang may kaso ng pneumonia. Yan po'y tanong ko rin sa DOH. Bakit hindi po nila nakita? 454,000 ang may sakit ng pneumonia sa Department of Health. Sa PhilHealth, 707,000. At 10.2 billion ang binayaran na pondo para dyan. Gastroenteritis, 1.8 billion.
at UTI 1.5 billion. Next slide please. Ang dialysis po natin naging consistent na at 1.6 thousand claims from 800 claims in the past. At dito po, next slide. Okay, in 2018, ang sinabi po sa amin ng COA, hindi po nila magawa ang audit dahil hindi po sila makapasok doon sa inyong mga computers. Pero I guess meron na po kayong study para dyan. But at that time, ang sinasabi lang, all case rate transaction amounting to 62 billion pesos. 62 billion pesos. And maybe at 2013 to 2018, on average, we are working on 50 billion on all case rates kada taon. Ha? Okay, next slide. Napansin niyo po, no, 1.6 million ang claims ng hemodialysis noong 2017. Ngayon, naging 2.2 million na po ang claims. So from 2014 na 800,000, naging 1.6. Ngayon, 2.2 na ang dialysis procedure. Yan po isang bagay na kailangan nating tingnan. Bakit ganun kalaki ang kanyang pagtaas? Next slide. Again, 757,000 ang claims ng pneumonia. Pero sa Department of Health ay hindi lalagpas ng 500,000 ang pneumonia claims, ang pneumonia cases. Gastroenteritis, 2 billion at urinary tract infection, 2.1 billion. Panghuli na lang po. Ito po para makita ninyo kung gaano kagulo ang programa ng all case rate. Dito sa Pilipinas, pag ang gamit mong PhilHealth, mas mabuti nang may katarata ka o may pneumonia. Kasi pag katarata, 32,000 pesos. Pag pneumonia, yung mild, 15,000 pesos. Pag medyo masama, 32,000 pesos. Pero pagka nagka-breast cancer ka, 11,800 pesos. Pag nag-ectopic pregnancy ka, 7,800 pesos lang ang itutulong sa'yo. Pagka ikaw na heart attack, ang itutulong sa'yo ng PhilHealth ay 9,000 lang. Kaya mas mabuti na ang sakit mo, katarata o pneumonia, mas malaki ang bahagi ng pondong ibibigay sa iyo sa PhilHealth. To the PhilHealth, this is the scheme of sinasabing mafia. Because we know that on the regional level, meron po kayong tinatawag na benefits claim na committee. At yun po yan, dahil nga may case rate setup, ibibigay na lang yun sa finance. Pagdating sa finance, walang tanong-tanong dahil submitted ng region, babayaran ka agad. At pagdating po dyan, lalabas na ang pondo sa mga ospital. Kaya po, kapon, at nung isang araw nagkakausap tayo sa PhilHealth, nagtataka bakit yung ibang ospital napakabilis. Bakit yung ospital mabilis mabayaran? Yung mga ospital natin, partikular, ang mga government hospitals, ang tagal ng bayaran. Dahil ba dito sa skema o nung scheme ng sinasabing mafia, na pagka mayroong usapan sa isang region o ang isang regional officer sa isang ospital at may usapan sa taas, mabilis ang nagiging bayaran. Ang all case rate policy po magmula 2013, consistent. Lahat ng binasa ko sa inyo ay galing sa Commission on Audit. At gusto kong malaman din sa COA mamaya, sino ba ang nakaupo ng panahon na yon at bakit pinayagang magpatuloy? Mr. Chairman and all the members of the committee, lahat po ng government offices, pag nagkaroon ng bidding, eksakto dapat ang binibid price. Nakita ko po sa inyong batas, under the Universal Healthcare Law, totoo, pwede kayong magkaroon ng scheme. Pero it doesn't mean, hindi po ibig sabihin na hindi magkakaroon ng tamang pagbayad sa presyo. And I submit to the members of this committee, this in fact is plunder. Yung bilyong-bilyong na wala dito ay plunder. At ang aking rekomendasyon, kasuhan hanggang sa regional level dahil lalabas po dyan sinong ospital ang nakinabang, sinong kakuntsaba dahil malinaw naman po ang records ng Commission on Audit at madali itong imbestigahan. So with that, we will continue. Mr. Can I President Fernandez. clarify lang? Okay. Sige, Mr.